Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Luria, author, promoter ng human rights. Ang boses ng human rights promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, issue ng Rice Subsidies Program ng Bagong Pilipinas ng ating Pangulo Marcos with Speaker Romualdez. O ito yung card program nila ngayon with the SWD. Test ngayon ng 250 million cash aid ang ibinahagi ng ating pamahalaan sa Eastern Visayas sa 83,000 na beneficiary nitong card program nga nila. So ang programa ay layon na abutin ang iba't ibang probinsya. So nais na ma-expand yan to all over the country. From the origin, mula sa Metro Manila, mga distrito. Tapos ay, syempre, yun lahat ng mga probinsya. So ngayon, yung latest doon sa Eastern Visayas, doon sila nagbahagi nitong rice subsidies nito with miscellaneous pa. So ang card program ng ating Bagong Pilipinas ay layo na mabuot ang buong Pilipinas na mabigyan ng tulong mula sa card program na ito. Mga qualified beneficiaries ang mabibigyan dito. So ang ating pamahalaan na palakasin, pag-ibayuhin ang ayudang ito na nagkakahalaga ng mga 3,000 bawat beneficiaryo. So ang 1,000 sa bigas at 2,000 sa miscellaneous expenses. So ito yung composition ng card for 3,000. So 1,000 din sa bigas, tapos 2,000 miscellaneous. Okay. Bali 3,000 yung binibigay doon sa beneficiaryo. So mahusay na ito ay itong programang ito, isang magandang programa ng ating pamahalaan ngayon from the initiative ng ating speaker doon sa Kongreso. Mula sa Kongreso yan, doon sa ating speaker para sa Bagong Pilipinas program ng Administrasyon Marcos. SWD na siyang naglalagak ng pondo ata dyan para dyan sa card program na yan. So ang ating pamahalaan din ay malugod nitong kinalulugod nito yung hakbangin ng UAE government sa ginawa nitong labor development para sa mga OFW na Pilipino doon. So ang welfare ng ating mga OFW sa UAE ay mapapangalagaan at tinatamasa na ng lubos ngayon sa iba't ibang labor works. So yun yung ating mga gawa do sa UAE, United Arab Emirates, ay mahusay na sila ay nakakamit ngayon yung kanilang mga benepisyo o magandang labor development na binibigay ng UAE. So ito sinalugod ng ating pamahalaan mula doon sa Senate. So ngayon ang human rights promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamahala, batas, justisya at karapatang tao. At dito sa isyong ito ng card program ng pamahalaan through Bagong Pilipinas with the speakers ay ating sinusuportahan ito at naway pag-ibayo pa nga ito ng ating pamahalaan at maabot ang buong bansa at di ilan lang ang mabot bagkos lahat ng naglilikaw o yung nasa balneary sector kagaya na nasa Portis na siyang tinatamaan ng inflation na dapat siya kagaya na halimbawa inflation sa rice, so sila itong hindi na doon sa katatayuan na dapat mayudahan o parang mabigyan ng malaking discount para makamura sila doon sa mga bilihin para sa pagkain. So ito yung ayudang card program naman na halimbawa yun nga para sa mabigyan sila ng bigas at saka ng iba pang mga miscellaneous. So naway ang programang ito with the beneficiaries ay mabigyan sila ng tulong every quarter or 6 months. So siguro anumang programa nito ng ating pamahalaan na binibigay dito, ewan ko kung ito ay hindi natin naman na nabasang mabuti kung ano yung
mechanics nito na kung yearly or every how many months bago nabibigyan. So ngayon, with this program, sana mapag-iba yun, hindi lang taon-taon, no? Hindi one time na binibigyan lang. Kundi siguro sana twice a year kung ganyang mataas yung inflation, halimbawa, o problema sa ating bilihin sa pagkain. Na kailangan ng mga na doon sa sektor na kung saan yung mga nakapag-iikaw dapat na instead doon sa mga halimbawa ikaw naman ay may mataas na sahod ay kaya mo yung inflation kahit paano, pero siyempre yung mga nandoon sa kagaya ng fees siyempre ito ay mahalaga na maiabot sa kanila yung card program niya para at least malaking discount. So, 3,000 rin, di ba? Kahit taon-taon pa yon, pero mas maganda kung twice a year siguro na discount mo yan para matulong sa iyo para makaibas ka doon sa pagbili mo ng bigas mo at saka doon sa ibang pagkain. So, ang CARB at Pantawid Family Program ay mahusay na social services ng ating pamahalaan from DSWD para sa nag-i-cause ng mga mamamayan. So, higit sa lahat ay naway mabigyan ng trabaho ng ating pamahalaan ang lahat ng pamilya o Pilipinong eligible maaari magtrabaho in right ages. So, yun. Sana lahat yung trabaho available na maibigay. So, libo na Pilipino from kung pwede ka na makapagtrabaho, ano bang age? 15 to 60, halimbawa, all over pa kung pwede ka pang makapagtrabaho. Pero usually dapat sana, yung talagang trabaho na may bibigay sana ay doon sa 21 matapos ka na makatapos ng pag-aaral. Kaya lang sa sitwasyon natin ng Pilipinas, yung iba maaga nakapagtatrabaho kasi kailangan dahil sa pamilya. So may mga instance naman na kailangan magtrabaho dahil sa ibang expenses na gano'n. So dapat yung ating pamahalaan ay may ready work, hindi talagang ang halimbawa sa pamilya, isa lang talaga yung breadwinner. Kundi dapat, kung kailangan pwede na magtrabaho, available for ang ating gobyerno na mabigyan ng trabaho. So, yun yung dapat na pag-ibayunin ng ating pamahalaan. Not just the work, na halimbawa yung minimum wage, kundi above minimum wage. So, they can live good. So, yun ang maganda. At siya itong klase, kagaya ng halimbawa, kagaya ng CARB program, saka yung 4Ps kasi, kaya na dahil nga doon sa ang ekonomiya natin, marami naghihirap. So, hindi lahat may trabaho. So, yan muna yung kanilang solusyon doon sa mga walang trabaho. At ayuda doon sa mga ang trabaho ay hindi talaga siya sapat para mabuhay yung kanilang pamilya. So, yung 4Ps yung ilan sa mga para dagdag. So, itong CARD program ay parang halimbawa doon sa inflation tulong. So, magandang bagay rin yun. Kagaya din doon sa yung kadiwa, di ba, mga ganun. So, katulong doon sa vulnerable sector para makamura doon sa bilihin at na hindi kayang makabili nung malaki yung kanilang gagastahin kapag doon sa normal na sa palengke. So, ngayon, yung makabibili lamang doon, siyempre yung mga may sapat na kinikita. Pero, parehas din naman nila makukuha doon sa ilang programa kagaya ng pamamahala kadiwa. So ngayon, kung binibigay na to, malaking discount doon, ibig sabihin yung ayuda na yan para makamura ka doon sa pagkain mo, diba? So maganda rin yun na naibibigay ng ating pamamahala. But the best solution, syempre, ay isipin nila mabuti kung paano nila masusolusyon yung mga ganong klase ng mga inflation. Ano ba, kagaya yung problema sa bigas, ano yung problema, di pa sa DA, yan, ano yung problema sa mga pagkain, paano makamumura, diba? Para para halimbawa hindi magkakaroon ng mga ganyang klase ng ayuda na bibigay doon sa ibang doon sa ibang solusyon, hindi bigay para doon sa lahat, diba? Or else magkakaroon ka talaga ng ganyang solusyon sa inflation para makatulong ka doon sa mga hindi kayang sabayan yung inflation. Diba, hindi ganun kalaki ang kinikita mo, kailangan mo yung ganun discount or ayuda na. So, we pray God blessings through government, good governance, and implementations of human rights ay patay bahagi at ihatid ng ating pamahalaan sa mga tao.
Kaya sana pag mapag-imbayo yan ng ating pamahalaan from this administration mula doon sa nakaraan, so ano yung makakaya ng ating administrasyon patupad yung karapatang pantao para doon sa kaunlaran ay gawin niya para yung lahat makapamuhay ayon doon sa karapatang pantao. So walang naghihirap na Pilipino kung naayon sa karapatan pamumuhay ng bawat isa. So dapat pilitin pamahalaan niya, administrasyon Marcos kung hanggang saan yung maaabot niya in implementing the human rights. So muli, trabaho, pabahay ay ang pangunahing dapat na ng mahusay na development o hakbangin ng ating pamahalaan para ang pamumuhay at pangunahing karapatan ay maibigay at makamit ng lipunang Pilipino. So yun, primarily doon sa ekonomiya, syempre, sa ekonomiya yung ating pamahalaan, trabaho, pabahay. So yun yung dalawa para yung ating ekonomiya ay maging standard, umangat. Ibig sabihin, wala kang makikita na squatter o walang street dwellers o nag-iikawas kung mayroong sapat na trabaho o full employment tsaka may pabahay, magandang pabahay program. So ngayon yung ating pamahalaan may magandang pabahay program, so ngayon yung trabaho ang dapat pupunuin. So hindi man ito yung ating minimum wage, hindi pa ganun ka-standard, at least may trabaho lahat at saka mayroong pabahay. Kaya lang yung problema dun sa pabahay program, hindi kayang i-avail yan ng ilang mga nasa minimum wage. Kaya dapat magpo-programa yung sa pabahay yung minimum wage. Kung halimbawa mamumuhay ng isang pamilya, andun lang yung kanyang sahod, di ba? So kaya pag i-avail mo buti kung paano yung trabaho lahat, improving our industry, tapos yung pabahay. So sa kayo, maganda yung ating and the secondary yung social services. So habang inaabot natin na magkaroon ng full employment at saka yung pag-ibayo ng pabahay, yan, tulong doon sa mga mamamayan na hindi sapat yung kanilang kinikita, na hindi naman yan ang ating pamahalaan talagang regular works at hindi kaya accommodate ang ating mga industry at naibigay ng pamahalaan. So ngayon, yung social services ang ayuda for the mamamayan. Bayuhin din habang kinakamit itong pagkakaroon ng isang full employment and standard salary. So ngayon ay yan muna yung kaakibat. Pero sana hindi patuloy, hindi na nakapo na puro ayuda, di ba? Na ganun. Siyempre, yung ayuda dapat ano lang yun. Para doon talaga sa nagkaroon ng problema at yan, kagaya na may mga inflation at na hindi kayang problema talaga from kahit meron kang magandang minimum wage. Pero kung maganda yung ating sahod, so kaya nila yung ibang inflation. So medyo ipid lang ng konti yun. Pero dapat sana hindi mapakalimutan kagaya hindi mapapako sa 40s na lang yung ating pamahalaan hindi yung full employment. So dapat maabot yung full employment, so mahihibas yung 40s. Yung pera na ginagamit natin sa 40s mapupunta sa ibang social services dapat ibigay. Kaya ano ba, inflation, kailangan mo mag-ayuda. Diba? Kung halimbawa yung sahod ay talagang hindi kaya i-accommodate yung inflation. Diba? So, lalo ay kung standard at kung full employment, yung sahod, kahit nagkaroon ng inflation, kakayanin ng tao para masabayan yun. Medyo kahit konting ipid lang. Pero pagkahibas nun, balik ulit siya doon sa magandang pamumuhay na ginawa dahil nga sa standard maganda yung sahod, pero kapang bahay. So, yun yung dapat na pangunahin. So, ngayon, sa ginagawa ng ating pamahalaan, kaya ng CARD program, 4P, saka yung iba't ibang mga ayuda. So sana yun ay hindi mapako doon. At yung full employment and then development sinasahod and benefit, yung standard salary and yung benefits ng mga empleyado, totally magagawa ng pamahalaan. So ngayon, mataas yung ating kilometer. So, at yan ang dapat na mapag-iba yung ating pamahalaan ng mga existing industries at mabubuo pa ng pamahalaan ng industriya. Kaya ang binubuo ng ating pamahalaan ngayon is magkaroon ng maraming investment. Lang yun dapat. Dapat mapag-iba yung Filipino investment o yung ating industriya para mabigyan ng trabaho yung ating mga kababayan in employment. So yung iba, kung paano nila matutulungan yung magtatayo ng negosyo ng ating mga kapwa Pilipino. So kaya marami nang pwede sync up as a single proprietor o pwedeng matulungan ng pamahalaan sa magandang solusyon
instead of cooperative, halimbawa, pagtayo nila ng mga ibang mga kabayan, tutulungan nila ng partnership, corporation, yung mga ganito, even cooperative. So muli, ay God blessings din sa UAE para sa mabuti nitong programa para sa mga OFW na Pilipino. Ang iba't ibang nasyon. At naway ang biyaya na kaloob sa kanila ay patuloy nilang ibahagi sa kapwa at patuloy silang maging mabuti. So God blessings din sa UAE sa kanilang ginawang magandang labor development sa mga OFW o yung mga nagtatrabaho sa kanila. So sana patuloy silang i-bless para makapagbahagi sila doon sa mga ng trabaho nga at mahusay na pagbibigay ng trabaho doon sa mga foreigner nila kagaya ng ating na OFW sa ibang bansa. So yun, kaya nga sana sila ay mabigyan at maliwanagan. So ang ating bansa ay ganun din na umunlad yung ating pinamilya para trabaho dito. So yung ibang talagang pang-abroad na mga work, yun ang mga trabaho sa ibang bansa at kung dapat na maipadala na dapat sila na doon ipadala ng ating mga kumpanya rito, foreign company, mga ganun, but or ibang opportunities. So muli maliwanagan ni Banda Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamayang Pilipino at tanimain ang mabuting balita sa gayon ang pamahala ng mabuting pamamahala at matuwid at makatarungan at makatotohanan at ang mamayan ay sumunod naman sa ating pamahalaan. Yung importante ng karapatang ng tao, mabuti mo sa gayon. Kung ang mamayan ay sumunod sa pamahalaan ng mamahala ng mabuti, magkakaroon tayo ng kapayapaan. So kung magkakaroon tayo ng kapayapaan, mas mapapadali yung ating pagunlad o kasaganaan kaysa magkakaroon ng kaguluhan, labanan, di ba? So kung nagkakaisa ng diwa, nagkakaroon tayo ng mahusay na pagunlad. So yun. At higit sa lahat, syempre, ay kung tayo ay nakakaunawaan at nagkakapasuluran ay yung kaligtasang spiritual mula rito sa mabuting mamahal na pagsunod ng tao sa pamahalaan ay isang steps yan para tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual at higit sa lahat syempre pagtalima ng buong mabuting balita para tayo ay magkaroon ng yun muli sana ay nakapagsabuhay naman tayo sa linggong ito hinggil sa karapatang ng tao ng ating tinunghayan ngayon na social services ng ating pamahalaan sa lipunan ito. So magandang hapon sa inyong lahat na ay patuloy tayong gabayan ng Banda Santa Maria at ang karapatang ng tao ay patuloy na patubad ng ating pamahalaan o tugunin ng ating pamahalaan, maliwanagan yung pamahalaan at tugunin yung karapatang ng tao. Magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.